Kaya lang, huwag natin gawin na yung pag-solve natin piraso-piraso. Kaya kailangan total planning. Yun ang nire-recommenda ng ating mga matatalinong eksperto. Opo, Secretary, balikan ko lang yung sa issue ng baha, no? Bilang kayo naging Defense Secretary din, and di ba, malimit sa mga nagiging Defense Secretary, siya din yung nagiging pinuno ng NDRRMC. NDRRMC na ba yung naabutan niyo po? NDCC? Oo. Mahaba yung mga pangalan doon eh. Hirap na hirap ka mag-memorize ko. Alam mo, pinahaba pa ng gusto. Oo, after Pinahaba ng pa ng gusto. NDCC, Sabi ko, bakit ito ba yung ako DRMC? maggawa tayo ng pangalan pagkahaba-haba? Oo nga po. Pero kung mapapansin niyo po, itong mga pagbaha, itong mga kalamidad sa bansa, kasi nabanggit din na ni President Bongbong Marcos na ito na yung new normal. Nakikita niyo po ba na grabe talaga yung, kung ikukumpara mo sa panahon po ninyo, nung kayo po nagsilbi bilang Defense Secretary sa panahon ngayon, grabe na ba talaga yung pagbabago? Ang importante dyan, dati-dati kasi, memoryado natin kung saan dadaan ang bagyo eh. Napipredict na natin yan. Pero nung nasa pwesto kami, yun, nangyari, naranasan ko na yan. Umiikot yung bagyo eh. Bumabalik, umiikot, sabi niya. Tapos, pumupunta sa mga lugar na hindi naman dating dinadaanan ng bagyo. Hindi naman yan nangangahulugan na hindi natin naunawaan kung ano ang bagyo, ano ang damage ng bagyo. Siguro nag-i-increase lang ng intensity. Pero pareho din yan. In fact, natutuwa nga ako sa ating, yung mga in charge sa ating weather. No? Kasi mas predictable. Mas nakikita kaagad kung ano ang mangyayari. Ma-anticipate. Nung ako'y nasa pwesto, medyo masama loob ko. Kasi ang ginawa ko doon, yung aking mga undersecretaries, assistant secretaries, hindi pa na-announce yung kung papasok na yung bagyo, pinapapunta ko na sila sa possible places where the typhoon or the will pass, no? Kasi importante na may nagmamando doon sa babagsakan ng bagyo. Importante ang authority eh, pagka may aero calamity. No? Kaya pinapapunta ko na yung mga undersecretaries ko sa mga area na sinabi ng ating weather bureau na dadaan yung bagyo. Kaya lang, masama nga loob ko kasi mga bagyo kasi nagbabago isip eh. Lahat ng in-anticipate ko na bagyo doon, hindi dumating sa tamang lugar. Opo. Doon sa panahon po ninyo at sa ngayon, yung mga naipagmamalaki ng... kasi ang pinagmalaki ngayon ng Marcos administration, nung sa SONA niya is 5,500. Yung mga last SONA yon 2024. Ang pinaka-recent na figures naman na sinabi ng DPWH, nasa mahigit 9,800 mula nang umupo ang presidente hanggang sa Mayo taong kasalukuyan. Yung ganun karami ng flood control projects po, Secretary, tingin nyo, ganito ba yung magiging resulta? Kasi kumbaga kung nalalaman na nila na ito yung mga pagbaha, kung ikukumpara mo siya dati, parang mas lumubha, parang, kaya nga, sabi nga niya, baka guni-guni lang yung mga ibang mga proyekto, sabi ni Marcos Jr. Nakakatulong yan. Pero alam mo, ang pinapakita sa atin ng DPWH, yung detalye, no? Kasi kailangan, yung sa pagpaplano mo nitong baha sa atin, kailangan yan holistic. Dapat ang pinakikinggan natin ngayon si Architect Palafox. Pinakinggan ko siya eh. Yung fundamentals ng pagbaha natin, changing weather conditions, pinapaliwanag ni Architect Palafox. Kung hindi natin siya papakinggan, hindi natin kakonsultahin talaga yung mga eksperto natin, wala mangyayari kasi 9,000 plus. 9,800 na raw. Ano itsura yan? Nirepair tong Imbornal, binago ng kaunti itong papasukan. Wala rin mangyayari kasi mga sakay-sakay lang yan eh. Yung basic. Ang sinasabi ni Architect Palafox. Marami tayong mga waterways na tinabunan na eh. Dapat hanapin natin, ayusin natin. Sa tingin ko, yung mga eksperto dapat ang tignan. Hindi nakukuha yan sa dami ng mga maliliit na projects. Kasi sinabi 9,000 plus. Madamihan. Gusto ko makita description ng projects, magkano yan? Oo. Saan yan? Pero rason po ba kasi nabanggit din nung mga after nung last year, 'di ba? SONA.
Talagang nag-fact check mismo ang kalikasan kung meron ba yung 5,500. At ang ilan sa mga nagiging rason, siguro inire-report ito kay Pangulong Marcos Jr., na-overwhelm. Doon po ba sa paghahanda ng mga proyekto, hindi ba kinukonsidera na yung mga possible scenario na para hindi ma-overwhelm po, Secretary? Alam nyo kasi hindi tayo mahilig magplano ng buo. Pero tayo Oh. Ganun ang ginagawa natin all the time. For example, nung panahon ni Bayani Fernando, naging MMDA si Bayani. Sinabi, ang pinag-usapan, dapat yung baha ng Metro Manila. Metro Manila lang. Sabi ni Bayani, hindi ko kayang pigilin ang baha. Pero ang ipapangako ko, 1 hour after, lakas ng ulan, tumaas ang tubig. Pangako ko, 1 hour after, wala na yung tubig. That happened during the time of Bayani Fernando. Kasi pinag-aralan niya ang buong Metro Manila. Nung panahon niya yun. Ang pinaka-recent nga napuna or hindi, na-observe ng ating mga kababayan, lalo na yung mga taga Marikina, dahil dito sa initiative ng administration ni Marcy Chidoro, dahil dati, pag umabot na sa third alarm, 18, malawakan na yung mga pagbaha. Pero nitong mga nakalipas na mga taon, umaabot siya ng 18, tapos mabilis lang din bumababa. Na-appreciate yun ng mga tao. So kakayanin. Kumbaga, gaya ng nabanggit mo, yes, hindi na maiwasan yung baha, pero ang tanong kasi dyan, kailan yung mabilis ba yung pagbaba? Pagpapababa ng baha, Secretary? Yun, talagang totoo yan kasi panahon pa ni Bayani Fernando ginawa niya na yan Kaya at least may blueprint na yan kung paano gawin. Lalo na Marikina, taga-ron siya. So, kaya kung kakayanin. At saka naiintindihan natin. Ang magandang puntos nga lang dyan, huwag nating sisihin lagi yung climate change. Pinapasa natin yung problema sa wala naman tayong magagawa. Intindihin natin, ano ba ang nangyari doon sa mga project na yun? Gano'ng kadami ang ninakaw dyan? At anong klase mga project yan? O meron bang macro planning na lahat kinukonsider ang lahat ng factors? By this time, pag pinakinggan mo yung mga engineers, eksperto natin, nagsisiiyak na kasi hindi sila pinapakinggan. Alam mo yan, kung plano ang pag-uusapan, may plano. Kung understanding, kung ano ang hinaharap nating mga problema, may understanding. No? Kaya lang, yung mga nasa pwesto na sila gumagawa ng desisyon, hindi nila ito pinapakinggan kasi walang hanap buhay kapag pinakinggan mo yan Tama. And nabanggit din doon kasi inimbestigahan nila ito last year after nung sunod-sunod na mga pagbaha, no? Ang kabilang sa mga napuna doon sa investigation sa Senado, kung di ako nagkakamali, is hindi integrated yung nabanggit mo nga, patsi-patsi, tingi-tingi, hindi siya integrated lahat. Kumbaga dapat magkaroon ng kaugnayan ng lahat ng mga flood control projects, hindi po kanya-kanya. So, nakikita nyo rin ba na imbis na makontrola yung pagbaha dahil nga hindi siya integrated, mas lalo tuloy bumabaha? Hindi naman lalong bumabaha. Talagang ang baha ay lulubha talaga. Totoo naman yung tungkol sa climate change. Talagang lulubha ang baha. Pero meron tayong understanding kung bakit tayo binabaha, anong dahilan. Alam na natin yan May mga solusyon tayo. Kaya lang, huwag natin gawin na yung pag-solve natin piraso-piraso. May kailangan total planning. Yan ang nire-recommenda ng ating mga matatalinong eksperto. Ngayon, dapat pakinggan yan. Pero sasapat pa ba? Kasi halimbawa, ito, parang maghahabol pa siya kung sino yung nasa likod nito. Paghahanap kung existing ba yung mga flood control project, pero ang ulan, hindi naman yan mag-adjust. O sige, hindi mo na ako uulan kasi hinahanap mo pa ako kung sino yung mga, kumbaga, needed na rin na gumawa ng hakbang. Paano po yan? Meron na lang pong at least 3 taon yung comprehensive na plano para dito sa mga pagbaha. Kakayanin pa ba yan? Kung merong comprehensive na plano ba talaga? Alam mo tayo, mga Pilipino, matiisin tayo pwede tayong maghintay kung may hihintayin. Di ba? Ang mahirap sa atin, hindi natin alam kung iniintay tayo. Sabihin lang sana ng ating presidente, sige,
pasensya na kayo ha. Pinangako ko yung flood control ng aking huling SONA, hindi nangyari. Tinignan ko yan, inunawa ko yan. Sabi niya, lessons learned. Pero ngayon, pinapangako niya ulit yung pinangako niya last year. So, parang walang understanding. Kaya yan ang kinakabahan ako dyan. Ibig sabihin, tingin ko, babahain pa rin tayo. Binabaha ka na, hindi mo pa nakikita na pagdating ng dulo ay mawawala ang baha. Ang nakikita ko sa kinabukasan natin, baha ngayon, baha bukas at saka tuloy-tuloy na mga bukas hanggat hindi nababago ang ating mga liderato. Kasi ang liderato natin ayaw makinig sa solusyon. Ayaw pakinggan kung ano talaga ang dapat gawin. Opo, bago lang ulit si partner Jade, dito naman tayo sa usaping depensa, usaping foreign policy. Meron bang naidagdag doon sa foreign policy at yung kanya bang nabanggit sa kanyang foreign policy, yun ba talaga ang nangyayari sa ating polisiya na sinusunod? Pag sinabi niya, yung dati niya sinasabi, we are friend to all, enemy to none. Slogan yun hindi natin alam kung kaya nating ipatupad yan. Yung mga pinaka-powerful nations, hindi nila maipapatupad yan. Hindi nila maipatupad kasi iba na ang equation ng mga threat sa defense Pero, ang masasabi ko lang, kahit ano naman ang sinasabi ng Pangulo, kung ano ang ginagawa ng Amerikano sa atin dito, yun ang ginagawa nila Hindi naman natin nalalaman kung tama ba yan o mali. Ako, hindi ko sinasabing mali ang Amerikano. Nakakatulong sila sa atin. Pero ang sinasabi ko, when it comes to decision-making about our defense, kung ano gusto ng Amerikano na i-contribute, yun. At tinitignan mo din naman ng armed forces natin, kung ano ang pinaplano ng armed forces, natutuloy. Ang masasabi ko lang, malaki na ang increase ng ating modernization program. At talagang sa mga pagsasanay, ay handa ang ating armed forces na makilahok sa giyera na sa tingin ng mga eksperto, ay ganong klase ng giyera ang mangyayari. Ako, ang talagang tinititigan ko sana ng gusto ay, ang giyera, kunyari tayo, gigirahin tayo, ang mai-involve dito sa giyera sa atin, hindi lang naman ang armed forces natin Kahit na handang-handa ang armed forces mo, kung hindi mo naman inihahanda ang ating taong bayan sa mangyayari, mas marami ang casualty, mas marami ang mga magtitiis ng mga masasalanta dyan, hindi alam ang gagawin. Kaya ang sa tingin ko, marami naman tumutulong sa ating armed forces para i-prepare sila sakalit magkaroon ng kaguluhan sa uri ng digmaan na hinaharap natin ngayon. Pero yung uri ng digmaan na yan, maapektuhan ng gusto ang ating mga kababayan. Yan ang tinitingnan ko. Wala tayong preparasyon. That is the biggest disaster ever na mako-confront ng ating mga mamamayan. Hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon na magsanay para sa giyera. Ang sinasabi nila, pag nagsanay tayo, pro-war daw tayo. Anong pro-war? Hindi tayo mag-aatake, hindi tayo magdideclare ng giyera kahit kanino. Kung girahin tayo, ano gagawin natin? Sasabihin ba natin sa nagigiyera sa atin, oy, wala sa policy namin yung giyera, kaya huwag nyo kaming girahin. You cannot say that. You have to prepare the nation. Not only our armed forces, but our own people. Opo. Yung usapin ng ROTC, sir, paano po yun? Di ba mas maganda din yun na sa katuparan din natin at may pagpatuloy? Kasi ang ROTC, tulong para sa mga disaster response din natin. Oo. At yan ang sabi ko, okay yan. Okay, ROTC. Ako ang sinasabi ko kasi, yung ROTC kasi pang kolehiyo lang yan marami sa mga kabataan natin wala sa kolehiyo. At sila, yung mga wala sa kolehiyo, yan ang nakabaon sa mga kababayan natin na talagang sila ang magdurusa kapag nagkagulo. Yan sila ang dapat sanayin. Kaya ang kinuha ko sana, for at least a few years, gawin nating compulsory ang military training ng ating mga kabataan. Not necessarily ROTC lang. At saka, ito lang maipapakuusap ko. Kung hindi natin ang binabanggit ang giyera, hindi ibig sabihin hindi mangyayari yan.
Ang gera mangyayari whether we like it or not kasi hindi tayo ang dumidesisyon tungkol sa paggigirahin ka ba o hindi. Tayo, ayaw natin. Hindi lang naman tayo nagdidesisyon dyan eh. Yung gigera nga sa atin na magdidesisyon. Kaya kailangan, ang sinasabi lang, maghanda tayo. At nakikita ko na mangyayari yan. At kung mangyari yan, hindi handa ang taong bayan na harapin ang gera. Kaya huwag natin sabihin, ROTC na lang kasi total, para sa disaster yan. Ang gusto ko sana, liwanagin na natin, tanggapin natin na baka magkagyera sa Pilipinas at dapat paghandaan. Yung disaster, yes, makakatulong sa disaster yung ROTC. But more than that, ang ROTC, at least yung mga nasa kolehiyo, ay masasanay kung sakalit dumating ang gyera. Tanggapin natin yun. Huwag natin ilihim. Kasi darating eh. Hindi na yan speculation. Darating yan. Dapat pinaghahandaan. Yung ano lang po, yung balikan ko lang yung tungkol sa disaster response. Itong sunod-sunod nga ng mga bagyong naranasan natin nagdulot ng maraming pagbaha dito sa Metro Manila sa ibang bahagi dito sa Luzon. Itinuturing ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isang new normal na. Ano bang masasabi mo doon? Yung response natin sa disaster, hindi new normal. Corruption. Yan ang ko natin. Yung takbo ng weather, nagbago na talaga totoo yung climate change eh. Nagbabago ang klima ng daigdig, no? Nagbabago yung intensity ng ating mga typhoons, no? At saka, sabi ko nga, hindi na sila sumusunod sa dati nating nauunawaan sa mga direksyon ng bagyo. Pero iyan, masasabi ko naman, ang mga eksperto natin, hinahire nga sila sa ibang bansa kasi magagaling yung eksperto natin sa weather eh. Alam ang gagawin. Alam ang gagawin. Kung sasabihin ng Pangulo na pinag-aaralan niya yan, hindi na siya dapat magpangulo. Kasi dapat alam niya na yan. By this time, 3 years. At saka, kilala ko ang mga experts natin, ang mga scientists natin. Pag inimbita mo yan para magpaliwanag, ikaw ang susuko sa haba ng paliwanag. But it is necessary that we listen to our experts. Opo. Huli na lang, Sir Norberto, sa ano bang mga gusto mo pang marinig sana doon sa ika-4 na State of the Nation address na hindi nabanggit ng Pangulo, na nais mo sanang mabanggit niya? Kasi ang napansin ko sa Pangulo, kung ano yung popular na issue, yun ang binanggit niya. Yung mga dapat na paghandaan. For example, sinabi niya na sisikapin niya na lahat at yung mga baryo o mga barangay na wala pang ilaw, lalagyan ng ilaw, liligan ng linya. Ako medyo napapangiti tayo dyan. Kasi ang problema, hindi yung paglalagay ng linya para magkakuryente yung mga pinakamalalayo natin lugar sa Pilipinas. Ang dapat hinaharap ng ating Pangulo, paano tatakbo ang kuryente kung wala ka ng... ano ba nagpapatakbo sa kuryente? Alam mo, ang ginawa natin sa Pilipinas, yung ating power source, ang pinanggagalingan ay coal. No? Yung uling na natural. No? Wala tayo dyan eh. Ang coal natin sa Pilipinas, low grade. Hindi natin pwedeng gamitin sa ating power source, power requirements natin. Yan ay ini-import natin sa Indonesia. There was a time na sinabi ng Indonesia na hindi na kami magbibenta ng coal kasi kailangan namin yan para sa sarili naming energy requirements. Ang tanong natin ngayon, kung biglang magkagulo at mahinto ang trading ng coal, for example, ano gagawin ng Pilipinas? Saan tayo kukuha ng energy? Saan tayo kukuha ng kuryente na ihahatid natin sa mga barangay? Kaya dapat ang iniintindi natin, hindi lang yung linya ng kuryente para makarating sa barangay. Titingnan natin, may kuryente ba tayo o wala pagdating ng masamang oras na mangyayari. Pinaghahandaan dapat yun. Sa ngayon, coal-dependent ang source ng energy natin. Paano natin babaguhin yan? Yun sana pinaliwanag ng Pangulo natin. Isa lang yan. Sa nakita ko na very important. Kasi hihinto ang industriya ng Pilipinas. Alright. Siguro, general nila sa kabuuan, huli na lang, Sir Norberto,
pasado ba sa iyo o bagsak para sa iyo ito? Totally, itong naging ikaapat na State of the Nation address ng Pangulo. Ay sinabi niya, natuto na siya. Di, pagmamasdan natin. Pagmamasdan natin. Sabi ko nga, the next 3 months, no, titignan natin kung ano ang mga aksyon ng ating Pangulo tungkol dun sa, kahit na hindi na niya bagitin yung iba pa na alam natin na importante din. Yung sinabi niya lang sa SONA, yung tungkol sa corruption, especially very important yan, no? Oo. Tungkol sa eskwela. Yung mga pinagsasabi niya doon, titingnan natin kung tama yung hakbang na gagawin niya. Kasi ang ganda ng kanyang speech. Halos bawat topic doon, pinapalakpakan. Pero yung mga galit sa kanya, hindi naniniwala. Kaya tayo, tingin ko, I will not grade him. No? Walang grade na pwedeng iakma sa Pangulo eh. Kasi paano mo i-grading yan, hindi mo nga alam. Kung sa examen niya, hindi mo nga alam kung may kodigo yan o wala eh. Kaya, yan, hintayin natin. Hintayin natin. 3 months ako, magmamasid ako for the next 3 months. Siguro, Sir Norberto, huling mensahe na lang po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ay sa mga kababayan natin, ay talagang palubha ng palubha itong mga problema na pupunta sa atin. Nakikita natin, ang Pangulo natin nagsasabi na nauunawaan niya na tayo. Sana nga, maunawaan niya tayo. Malakas ang palakpakan ng mga nakinig sa kanya, lalo na tungkol sa korupsyon. Alam naman natin na kung talagang ititigil ang korupsyon, hindi palakpak ang kailangan. Ang kailangan ng ating mga politiko, yung sinasabi ng presidente, mahiya kayo. Sana mahiya na. At sabihin na kahit na hindi na isoli muna yung korupsyon, yung produkto ng korupsyon, itigil lang. Tumigil na. Hindi lang mahiya. Tumigil. Kaya tayo mga kababayan, siguro panahon magsama-sama tayo. Tingnan natin ang ating gagawin kapag hindi pa rin makikinig ang ating mga politiko. Thank you. Salamat. Thank you, sir, for your time and also for sharing us yung mga informasyon na insight po ninyo para sa ikaapat na SONA at para rin sa ating mga kababayan. Mga kababayan, muli, ang ating panauhin ngayong umaga, si Ginoong Norberto Gonzales, dati pong Secretary of National Defense.